Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa salita ng Diyos ay ating maririnig. Sa pamamagitan ng ito. Ang gamit ko po, poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Ang sabi ng Panginoong Yesu-Kristo sa mga tao ay ganito sinasabi niya sa Mateo 4:4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan. Ito ang sabi ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Ang tao ay kumakain araw-araw. Walang tigil yan. Pero ang turo at aral ng ating Panginoong Yesus, kailangan hindi ka lang mabuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Bakit kailangan pang mabuhay sa salita ng Diyos? Alam niyo po ba? Dalawa ang kalagayan ng tao. Meron siyang physical, meron din siyang spiritual. Yung physical, ito yung, halimbawa, kakain ka ng almusal, kakain ka ng tanghalian, kakain ka ng hapunan, o magmimerienda ka. Yan ay para sa physical. Kaya tayo kumakain para palakasin ang ating katawan, lupa. Kasi pag hindi ka kakain, ang katawan mo manlulumo, manghihina, o maaaring mamatay ka o magkasakit ka. Yan po ay physical, temporal, pasamantalang pagkain. Pero ang higit na mahalaga dyan, yung tayo, meron tayong salita ng Diyos. Tignan natin ang turo at aral ng ating Panginoong Yesu-Kristo. 6:63 ng 1. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu, at ito nagbibigay buhay. Ayan. Ano daw po yung salita ng Diyos? Nagbibigay buhay. Pagkain din po yan. Kanya lang pagkain yan para sa ating mga kaluluwa. Kagaya ngayon, yung nakakapagilig nito ay kumakain siya ng pagkain pang kaluluwa. Spiritual food, kung tawagin. Hindi mo siya nakikita, hindi mo siya kinakain gaya ng pagkain na pinadadaan mo sa iyong bibig. Ito'y tinatanggap mo, pinapapasok mo sa iyong puso. Ikaw ay kumakain ng pagkain spiritual. Kasi nga po, ang ating buhay ay spiritual at physical. Tingnan natin yung isang talata. Tingnan po natin dito sa ikatlong 1. Ito. Ikatlong 1, 1:1-2. Mula sa matandang pinuno ng iglesia para kay Gayo na lubos kong minamahal. 2. Mahal kong kaibigan, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. O kita niyo po, ang dalangin ni Juan na lumusog, hindi lang yung physical, maging yung kanyang spiritual. Kaya kailangan natin ang pagkain spiritual. Ano po ito? Yung salita ng Diyos. Kaya kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos at ninanamnam mo, ibig sabihin, seryoso ka. Yan, kumakain ka ng pagkain spiritual. Yan ang mahalaga sa ating buhay. Kasi yung kinakain po natin araw-araw, 24/7,
Pagkatapos mong kumain ni giniling ng yung sikmura ng stomach, ang sabi ni Jesus, yung kinakain mo, idinodumi mo. O, hindi po ba totoo yan? Dinodumi lang po natin yung ating pagkain. Sinasala ng ating katawan yung mga nutrient na nakukuha para ibigay sa parte ng ating katawan. At yung waste material ang tawag, yun na po yung dinodumi natin. Pero yung salita ng Diyos, hindi natin dinodumihan kasi hindi natin siya kinakain. Yan ay ating pinakikinggan, pinapapasok sa ating buhay. Yan po. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay o sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Kailangan po natin ang spiritual food sa ating buhay. Bakit kailangan natin? Kasi po binubuo tayo ng katawan at ng spiritual. Kagaya na sinabi niya, ikatlong 1. Ulitin natin. Dos, mahal kong kaibigan, itinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan, tulad ng iyong buhay espiritual. O, kita nyo po. Kaibigan, kung hindi nyo pa po nararanasan ang pagkain espiritual, ito na po yung pagkakataon nyo. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang aking salita ay espiritu at nagbibigay buhay. Alam niyo po ba yung cellphone pag nalobat? Hindi ba charge natin para muling lalakas ang kanyang baterya? Ganyan lang po ang kalagayan nating mga tao. Ito, meron pa akong babasahin. Yung sulat ni Apostol Pedro. Anong sabi niya? Sa unang Pedro 1:24, ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ano daw ang tao? Ayon kay Apostol Pedro, itinulad po tayo sa damo. Yung bulaklak, ito na po yung ating katangian, ang ating tagumpay. Yun ang sinasabi niya. Ang lahat ng tao tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito, lahat niyang kariktan. Yung tagumpay mo sa buhay, yun ang bulaklak. Ang damoy nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ganon din po tayo. Kumukupas po tayo, nawawala tayo, hanggang tayo po'y mamatay. Pero mas maganda, bago ka mamatay, tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay. Yan, sabi ni Pedro, hindi po ako may sabi niyan. Yung damo, yung bulaklak, ano sabi? Kumukupas, faded glory, nawawala ang kariktan. Ganon din po ang tao. Pag matanda ng tao, wala na. Kung noon maganda ka, pinagkakaguluhan ka, sikat ka, pang Miss Universe ang dating mo, pagka tumanda ka, wala na. Wala na. Nawawala na yung kasikatan mo. Lumilipas po. At meron naman sumisibol na panibagong mga tao. Ganyan po ang tao. Ang pag-aaring tulad ni Pedro. Gaya tayo ng bulaklak, ng damo. Nawawala. Mas maganda, bago ka man lang mawala, ang buhay mo, sinuko mo na kay Jesus, kaibigan. Bakit ko sinabi sinuko mo ang buhay mo kay Jesus? Yun ang kailangan. Sapagkat lahat ng tao mamamatay, lahat ng tao mawawala. Meron po akong babasahin talata. Dito po. Anong sabi? Chapter 2 ng 1. Tingnan natin dito
17. Unang 1, chapter 2, verse 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay ay pinagnanasan ng mga tao. O, mawawala. Lahat ng ating pinagnanasan dito sa ibabaw ng mundo. Hindi lang tayo mawawala, pati pala yung mga bagay dito sa mundo, mawawala rin. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Amen! Ito yung maganda. Yung nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos? Lahat ng tao sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus, na tagapagligtas at ari ng ating buhay. Oo, mawawala tayo. Walang taong nabuhay na immortal. Lahat mortal. Ibig sabihin, lahat nakakaranas ng kamatayan. Kaibigan, panahon na po. Kung hindi nyo pa po tinatanggap si Jesus sa inyong buhay, tanggapin na po ninyo si Jesus. Isuko ang buhay niyo kay Jesus. Kausapin nyo si Jesus sa inyong panalangin. Sabihin nyo sa Kanya, Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking buhay. Gawin mo kung pagharian mo ako. Yan po ang mahalaga. Ang tayo'y pagharian ng Panginoon. Amen? Kaya kaibigan, kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Jesus, panahon na. Isuko niya na po. Ito po yung mahalaga. Wala nang iba. Iba po yung may Jesus sa buhay kaysa sa wala. Bakit? Pag may Jesus ka, sigurado, may langit ka. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, sa liwanag ng iyong turo at aral sa oras po ito. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye!